Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin tatalakayin ngayon itong napakalaking issue ngayon sa internet, sa social media, itong pagdawit kay First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni business tycoon. Dahil ayon sa mga chismosa na mahadira, si Tantangko daw ay namatay sa overdose ng cocaine, pero hindi pala yan ang totoong report ng Florida California Police Station. Inedit lang pala, ini-edit yung papel at saka gumawa sila ng report dito sa Pilipinas, at ito'y pinablis din ng mga journalist at ng mga vloggers at ng mga trolls ng DDS, at ito daw ay unang pinablis nitong sina Harry Roque at Maharlika Boljaquera. Kaya para sa karagdagang kaalaman sa sagot ng Palasyo, sa sagot ni Atty. Claire Castro dito sa isyong ito, ay atin panoorin ang video courtesy mismo ng RTBM Malacanang. Senator Amy calls for a comprehensive report from Malacanang, which could help put an end to the questions still swirling around Tantoco's death. Whether direct or indirect involvement of the First Lady or her whereabouts during the incident, it should be included in the report. Kakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Ayan. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ayan, talagang personal interest yan. Yung mga taga-SMNI na mga journalist, yan yung nag-publish niyan. At saka sa vlogging ay si Harry Roque at saka si Boljaquera, Maharlika ang nag-publish din yan. Katulad ng PCG, ang Coast Guard, sinisiraan nila kasi nakakita ng buto ang Coast Guard eh. Kaya natatakot sila na malaman na yung DNA ng buto ay DNA din ng mga naiwan. At kapag na-prove yan, ay lalong matigok ang kanilang amo. Diba? Madagdag yan sa ICC case eh. Madagdag yan sa bungero. Kaya pilit nila na sinisiraan din para walang maniniwala. Grabe talaga tong mga trolls, no? At mga DDS vlogger na binabayaran para maninira. Mantakin niyo mga kababayan, drug addict daw si First Lady at nag-cocaine daw. Kasama daw si Tantangko. Paano magkasama yan eh? Magkaiba ang kanilang lugar sa California. At hindi kasama sa entourage ng Filipino Festival doon ng March 8. Hindi sila magkasama. At katunayan yan, merong presidential guard na kasama si First Lady, at hindi niya maiwan-iwan mismo yung kanyang entourage dahil marami sila. Maraming opisyal ng Malacanang nakasama ng First Lady. Kaya hindi basta-basta magliwaliw doon si First Lady. Ito namang si Tantangko ay hindi pala cocaine overdose ang ikinamatay. Talagang cardiac arrest lamang. Dinagdagan lamang nila yung, inedit nila yung police report ng Beverly Hills police report. Inedit lang nitong mga trolls, nitong mga vlogger na DDS na binayaran, nitong mga kolumnista, journalist na DDS din. Wala namang ibang DDS. Yung mga nakulong na yan noon nakalabas dahil sa bail. Yung babae at saka yung lalaki na mga vlogger diyan na DDS. Kaya ito, galit si galit na galit si Atty. Claire, naka-itim din nakapangluksa din kasi itong Tantangko at saka mga Araneta ay talagang mga best friend yan, mga family friends yan, dahil nga sila yung mga mayayaman na prominenteng mayaman sa Pilipinas
na yumaman dahil sa negosyo, hindi sa sindikato. Ngayon yung yumayaman katulad ni Digong, sindikato eh. Lahat ng pera galing sa sindikato. Sino pa ba? Atong Ang, yumaman pero sindikato. Diba? Pero hinahabol ng konsensya, hinahabol ng karma, hinahabol ng batas ng Diyos, hinahabol ng batas ng lupa. Hindi katulad sa mga aranita, sa mga tantangko, talagang malinis ang negosyo. Dahil nga, negosyong malinis at hindi droga. Ngayon, bakit sasabihin nila na mga drug addict ang mga taong yan? Napaka walang hiya namang gumawa ng mga na yan, na mga vlogging, di ba? Dapat ipasara yan ng presidente ang Facebook page na nag-publish niyan. Yung mga kolumnista na niyan, ipatawag sa Malacanang. Dapat talaga imbestigahan yan at bigyan sila ng ihabla yan para makulong, para matigil na yan. Kasi kapag hindi nakulong ito, katulad ni Harry Roque, gagawa ng paninira talaga yan. Hanggang sa makulong yan, maninira pa rin yan. Pero kapag nakulong na yan, ay siguradong iiyak na ang mga yan. Matatapang lang mga yan kapag hindi pa nakulong eh. Diba noon, ang mga DDS vlogger ang tapang-tapang, ngayon ang ipinatawag sa NBI, biglang nag-iyakan. Alright, balik tayo dito kay Claire Castro para sa kanyang pahayag tungkol dito sa napakamaling fake news, peke talaga, at edited na mga news nitong mga DDS vlogger at columnist. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Ayan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro. Yan po ay dinagdag lamang. Okay, ang katunayan yan, hindi kayo nagtaka bakit ginuhitan ng Stabilo Pink, ginuhitan ng marker dahil para hindi mahalata yung font, hindi mahalata yung size ng font, hindi mahalata yung spacing ng font dahil sa inedit nga ito. Ganyan katindi mga kababayan. Kung hindi kayo talaga marunong tumingin ng mga edited na mga bagay, edited pictures, edited na mga articles, ay mahirap talaga malaman ang katotohanan. Di ba? Ito na nga, kinumpirma na ni Claire Castro na napakapike. Grabe naman no. Inagluluksa na nga yung mga tantangko dahil namatay yung kanilang isa sa membro sa pamilya. Ay gumagawa pa ng vlogs itong mga DDS vlogger na namatay daw sa overdose ng cocaine. Hindi naman pala cocaine kundi talagang cardiac arrest. Marami naman talagang namatay ng cardiac arrest lang. Kung ma-cardiac arrest ka ba, drug addict ka na ba kaagad? At isa pa, hindi sa lahi, walang lahing drug addict itong mga tantangko at saka mga araneta. Wala sa dugo nila ang mga drug addict dahil nga galing sila sa mayayaman na pamilya. Noon pa mayayaman na sila. Hindi katulad nila Digong, biglang yumaman lang eh. Kikita naman natin sa mga bahay nila noon, ordinaryong bahay lang yan. Kung nanggaling yan sila sa katulad ng mga Marcos na mayayaman na, sa panahon ni Bongbong, mga mansyon na yung bahay, at talagang mayaman. Mga aranita talagang mayaman yan. Tantangko, may-ari ng Rustans, mayaman talaga yan. Kaya bakit kung kayo kaya ang mamatayan, mga DDS, at sisiraan, sabihin na matay ng drugs ang inyong kapatid, ang inyong ama, ano bang maramdaman nyo, di ba? Kaya wag masyadong manira. Yung totoo lang, di ba? Yung totoo lang yung i-report. Grabe. Kasi best friend, family friend eh. Family friend ang Marcos sa Aranita dahil parehong mga mayayaman yan. Kaya sa kanila yung
Diba sa Manila, sila yung mga mayayaman talaga dyan. Okay, balik tayo sa balita courtesy sa atin ng RTBM, Malacanang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko. Tama. So mga kababayan, kung totoo yan, dapat nandiyan sa picture si Tantangco sa Entourage. Wala eh. Tapos magkakaiba pa yung hotel nila. Kasi meron ngang kasamang napakaraming crew, Entourage, at kung ano-ano pa nang kasama ang First Lady nang pumunta ng California. Dahil nga umatin siya sa Filipino Festival doon ng Filipino community. Kaya hindi pwedeng magliwaliw si Lisa kasi napakaraming kasama niya, hahanapin siya eh. Kung nagkataon siguro na kasama sila sa hotel nitong si Tantangco, baka ang issue dito ay kabit si FL Lisa, di ba? Baka sabihin nila, uy, nagsama sa kwarto, kabit. Gagawa sila ng issue, pero wala eh, kaya druga na lang yung tinira nila. Gumawa na lang sila ng kwento na na-overdose ng druga daw si Tantangco. At si Lisa daw ay kasama sa nagdudruga. Nakong layo-layo naman, di ba? Naniniwala ba kayo diyan mga kababayan? Meron pa bang time magdudruga ka, kahit drugista ka, wala ka ng time na magdudruga kapag napaka-busy ng schedule mo. Di ba mga kababayan? At isa pa yung mga kasama ni Lisa, lahat yun mga formal na mga tao yun. Mga sekretaryo ng Malacanang. Ang entourage niya ay mga opisyalis ng Malacanang, kaya hindi pwedeng ganun. Ang layo-layo. Grabe kasi magagawa ng... Marami kasing followers itong Maharlika Buljakera. Milyon ang followers niyan eh. Plus nandyan pa si Harimau Rookie, ang tagal-tagal naman makulong niyan. Bakit kasi hindi pinakulong kagad yan eh? I-extradite yan para matigil na yung mga bunganga kung ano-ano. Naalala nyo yung pulburon video, si Harry Roque ang gumawa noon sa kasi Maharlika. Hindi sila kinasuhan, di ba? Ang bait-bait talaga ni PBBM. Ngayon, tinitira na ang asawa niya. Dapat hindi na magbait-baitan si PBBM dahil asawa niya na ang tinitira eh. Baka kasunod niyan si Sandro Marcos na naman ang sasabihin na nagkukin o bangag. Kaya kapag pamilya na ang ginalaw, katulad kay Tutoy alias Tutoy, pamilya niya ang gagalawin ni Atong, kaya siya umaksyon na. Dapat ganito si PBBM. Kapag binabato na ang bahay mo, ang bubong ng bahay mo binabato na ng mga standby, dapat lumabas ka na. Dapat magalit ka na dahil kapag hindi ka nagalit, magtawanan yung bumabato. Ganyan yan mga kababayan. Alright, so anong masasabi niyo dito sa issue na ito na nagdudruga, si Tantangco namatay sa druga, kasama si First Lady,
Kayo ba yung maniniwala nito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong yan para sa aming content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat. Paalam!